Pintury, nagsimulang mamahayag, sandigan ang boses ng mamamayan. Sa publiko'y di magsasawang tumindig, hindi ikinukubli ang gawaing pilit na itinutuwid. Mahinahon na ikinamada ang ideolohiya, nanindigan sa lakas ng balanseng sistema. Hindi inaabuso ang kapangyarihan ng mikropono, tinig ng publiko ang nagiging sandigan nito. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, Sa publiko ay umaalalay. Sa larangan ng makabagong papahayag, di na ikukuyom ng kamay, nagahaman sa lipunan. Kahit isinasantabi ng mga makakapangyarihan, kumakapit sa matuwid na pangangatwiran. Malayo pa ngunit malayo na rin ang narating, kahit anumang hirap ng mga pinagdaan. Nananatili pa rin tayo sa prinsipyong matibay, bahagyang manghihina ngunit patuloy sa paglakbay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalala. Mga programa na hatid ay pangkalahatan, current affairs, walang takot, ora mismo inilatag yan. Agos ng balita, abot at gabay sa kanayunan, buwaya sa lipunan, kinakalampak para matuuhan. Itinataguyod lagi ang pagiging kasangga, para sa pamayanan lagi tayong nakahanda na pag-iralin ng katotohanan, nabubulat at paglalahad na walang kinikilingan ng tatak. Hindi lang sa lente, ma'am kamera at tunog ng mikropono, bawat kwento'y inilalapit sa inyong tahanan. Hindi kayang takpan ng kapangyarihan, ang katotohanan kay among ipaglalaban. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is being brought to you by
JFA Medical Specialty Clinic located at Maharlika Highway, Barangay Road, Balogan, Sorsogon City. Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan, Sorsogon. Learn Pure Aesthetics, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative, Sorsogon Nature Adventure Park Incorporated. Victorino Bitong Daria. Magandang umaga Pilipinas, kumahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng tumatakinig ng ating programang Issue, Ora Mismo. Dito lamang po yan sa Bicol TV Sorsogon, ang regular na estasyon sa probinsya ng Sorsogon at nag-iisang telebisyon. Ang inyong likod si Rosario Amistoso, makakasama ninyo sa isang oras na pagtalakay ng mga napapahanuan na issue dito lamang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Live na live tayong napapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at napapanood din tayo sa YouTube channel. Magandang umaga po. Ngayong araw ng Miyerkules, mga kaibigan, petsa, ano na ngayon? 17 na po sa panghuling buwan ng taong 2025, December 16, mga kaibigan. 17 na pala ngayon. Kahapon pa rin 16. Sa muli, welcome po sa ating programang Issue Ora Mismo. At bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, shooter sa Bondi Beach nag-training sa Pilipinas. OFW na nagligtas ng sanggol sa Hong Kong fire nakauwi na sa Pilipinas. Christmas break sa public school sa Disyembre 20 na. Senator Rapi Tulfo siningil si DOH Secretary Herbosa sa pangakong pagsibak sa FDA chip. At Pangulong Marcos, mga balikbayan box na hindi na-deliver, ipapadeliver bago magpasko. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa. Bine-verifika na ng Philippine National Police or PNP ang ulat na nag-training umano sa Pilipinas ang mga suspek sa mass shooting sa Bondi Beach bago ang insidente ng pamamaril sa Sydney, Australia. Batay sa report, nasa Pilipinas umano ang mag-ama noong nakaraang buwan. May ulat din sa Australia na nagsasabing nag-military style training ang gunman sa Pilipinas. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Wanyo, kasalukuyan nang kumikilos ang PNP Directorate for Intelligence para i-validate ang mga ulat habang iniimbestigahan na rin ng Armed Forces of the Philippines or AFP ang posibilidad na konektado ang mag-ama sa mga teroristang grupo sa bansa. Ito ay matapos kumpirmahin ng Bureau of Immigration or BI na ang mga suspect na sina Sahid Akram, 50 anyos, Indian national at anak na si Nabid Akram, 24 anyos, Australian national at kapwa residente ng Australia ay dumating sa Pilipinas noong Nobyembre 1 mula sa Sydney. Sa Davao umano ang huling destinasyon ng dalawa bago umalis noong Disyembre 28 sakay ng isang connecting flight mula Davao patungong Maynila kung saan ang Sydney ang kanilang huling destinasyon. Samantala, nagsasagawa na ang National Bureau of Investigation or NBI ng backtracking upang matukoy ang mga naging aktibidad ng mga suspect, ang mga lugar na pinuntahan ng mga taong nakatransaksyon at mga nakausap. Sinabi ni NBI spokesman Attorney Palmer Malyari na ang mga pananatili
ng mag-ama sa Pilipinas ng halos isang buwan mula Nobyembre 1 pa 28 ay kaduda-duda. Kabilang sa posibilidad umano na sumailalim sa alam military training ang mag-amang at maaring maimpluwensya ng Islamic ideologies. Una nang napaulat ang pamamaril noong Disyembre 14 sa isang Jewish holiday celebration sa Bondi Beach, kung saan 15 ang nasawi habang napatay ang gunman at kritikal sa ospital ang anak nito. Tiniyak naman ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na walang banta sa seguridad ng bansa sa kabila ng mga naturang ulat. OFW na nagligtas ng sanggol sa Hong Kong fire, nakauwi na ng Pilipinas. Sinalubong ni Pangulong Marcos, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama Ferdinand Marcos kasama ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers or DMW at Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang sumalubong sa pag-uwi sa Pilipinas ng isang Pinay domestic helper na itinuturing ngayong bayani matapos na magligtas ng isang sanggol na sa sunog na sumiklab sa Hong Kong kamakailan. Malugod na binati ni Pangulong Marcos si First Lady Malugod na binati ng Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang Pinay na si Rodora Alcaraz nang dumating sa NAIA Terminal 3 kahapon at pinasalamatan dahil sa kanyang kabayanihan. Kinilala bilang bayani si Alcaraz, 28 anyos, nang sagipin nito ang isang 3 buwang gulang na sanggol ng kanyang employer sa sunog na sumiklab sa 8 high-rise apartment complex sa Tai Po District ng Hong Kong noong Nobyembre 26. Kumuha umano si Alcaraz na kadarating lamang sa Hong Kong ng basang kumot at ibinalot ang sanggol habang naghihintay na ma-rescue sila sa loob ng nasusunog na gusali. Na ospital ang Pinay matapos ang insidente at nang makarecover ay kaagad nang pinauwi ng Pilipinas. Dagdag pa nito, diretso nang umuwi ang Pinay kasama ang kanyang mga kapatid sa kanilang tahanan sa Laguna sa tulong at paggabay ng OWA Region Office 4 DAS-A upang masiguro ang maayos at ligtas na pagbabalik niya sa piling ng kanyang pamilya. Hindi naman kaagad natukoy ang mga natulong na ipinagkaloob ng pamahalaan para sa bayaning Pinay. Christmas break sa public schools sa Disyembre 20 na or sa Sabado. Magsisimula na sa Disyembre 20 ang Christmas break sa mga pampublikong paaralan. Ito ay alinsunod sa DepEd Order Number 12 na inisyo ni Department of Education Secretary Sani Angara noong Abril 15 ang Multi-Year Implementing Guidelines on the School Calendar and Activities. Ayon sa DepEd, magtatagal ang Christmas break ng 2 linggo o hanggang Enero 4, 2026. Inaasahan namang magbabalik eskwela ang mga estudyante sa unang Lunes ng 2025 o Enero 5.
Senator Rapi Tulfo siningil si DOH Secretary Herbosa sa pangakong pagsibak sa FDA chip. Siningil ni Senator Rapi Tulfo si Department of Health or DOH Secretary Ted Herbosa ukol sa ipinangako nito na sisibakin sa pwesto si Food and Drugs Administration or FDA Director General Paulo Teston kapag matagumpay na ipa-take down ni Idol ang mga produkto na na-flag ng FDA sa kanilang public health warning advisories na mapanganib sa kalusugan. Sa kanyang privilege speech sa Senado nitong Disyembre 15, ibinahagi ni Rapi Tulfo na tulad ng ipinangako niya kay Secretary Herbosa na ipa-take down niya sa loob lamang ng 7 working days ang mga nasabing mapanganib na produkto na talamak pa ring binebenta sa online selling platforms gaya ng Shopee, Lazada at TikTok Shop. Unang sinita ni Senator Rapi ang FDA ukol sa patuloy na bentahan sa online ng mga mapanganib na at unregistered health products sa budget hearing ng DOH noong Oktubre 1, 2025. Kinwestiyon niya kung bakit sila nagpapalabas ng mga health advisory kung wala man lang silang gagawin para maipatupad ang mga ito. Hinamon niya rin si Teston na bumaba sa pwesto kung hindi maaksyonan ang problemang ito. At noong plenary budget debates noong November 26, hindi pa rin naaksyonan ng FDA ang problema kaya kumasa si Secretary Herbosa sa hamon ni Senator Tulfo na kung maipa-take down ni Idol ang mga produkto ito sa nasabing platform sa loob ng 7 working days ay siya na mismo ang magtatanggal kay Teston dahil lumilitaw na hindi ginagawa ni Teston ang kanyang trabaho. Walang sinayang na oras at agad umaksyon si Rapi Tulfo at ang kanyang Senate team para maikalipas ang 7 working days mula noong nagdaang budget hearing. 700 products na nasa health warning advisories ng FDA ang napatake down na ni Senator Rapi. As of December 9, 373 products listing mula Lazada, 189 sa Shopee at 138 sa TikTok Shop. At para sa pinakawaling balitang nasyonal, Pangulong Marcos, mga balikbayan box na hindi nakuha, i-deliver bago magpasko. Mahigit 100 hindi nakuhang balikbayang box ng mga OFW ang ipapadala sa kanilang mga pamilya bago ang araw ng Pasko at hindi nasisingilin ng gobyerno ang mga bayarin para makuha ang mga ito. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa NAIA Terminal 3 nitong Martes na sinimula na ng Bureau of Customs or BOC ang pamamahagi ng mga laman ng mga inabandonang container van, kabilang ang 130 balikbayan box sa kanilang mga tunay na may-ari. Ayon sa Pangulo, ang mga balikbayan box ay ipinadala ng mga OFW sa kanilang mga pamilya, ngunit may mga consignee. Ang mga consignee ay nabigyang magbayad ng kinakailangang fees at buwis. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik mo inyong likod, makalis ang ilang paalala. This program is being brought to you by JFA Medical Specialty Clinic located at Maharlika Highway, Barangay Road, Balogan, Sorsogon City. Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication
Innovation and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort. Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan, Sorsogon. Dermpure Aesthetics, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative, Sorsogon Nature Adventure Park Incorporated. Victorino Bitong Daria, Sa kabila ng nangyayari sa ating bansa ngayon, sana ay maramdaman pa rin natin ang tunay na diwa ng Pasko. Pagmamahalan, pagbibigayan, at pagkakaisa ng bawat pamilya. Ipagdiwang natin ang kapanganakan ni Jesus at patuloy na manalangin at magpasalamat tayo sa mahal na Diyos. On behalf of the people of Matnog, we wish you a blessed Christmas and a prosperous New Year. Ini po si Mayor Bobet D. Rodrigueza, padagos na maserbi para sa Mayad na Matnog. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary. Happy holidays! May this season bring you closer to those you cherish and fill your heart with love and happiness. Greetings coming from Mayor Wenny Weng Rafalio Romano and Vice Mayor Michael Guisaico and Council of the Municipality of Bulusan. Panalangin ko na maging masaya ang inyong Pasko ngayong taon. Puno ng pagmamahal kasama ang buong pamilya. Mula sa inyong lingkod bayan, Councilor Danny Diladja, ng Bacau District, maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa lahat. Kampana ng simbahan ay nanggigising na at waring nagsasabi. Magrainar man lugod ang katiwasayan, asin magdaranin pag-asa para sa rasaning kapobrehan sa maabot na bagong taon. Itauman kuta na sa tuya ang padagos na pagproteher kan mahal na Dios. Hali sa indong padaba na bukal, Maria Nini Ravanilla, kaiba ang sa iyang bilog na pamilya. Maugmang Pasko, asin manigong bagong taon sa Saindo Gabos. Nagunta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Hello po, ako po si Dave Duran, ang board member po nindo sa 1st District ng Sorsogon. Naghahandog sa indo, isarong maray na maligayang Pasko sa Gabos, asin maligong bagong taon sa maabot na 2022. Sana nasa mayad kitang kamutangan, nasa mayad kitang lugar, dili na kita pagparabagyuhon, ang mga alihon, maanim ang punta, ang mga pananong, dili punta, ang mga batid, maka-eskwela, at simple, anhilang, magharayo sa kuya. Naging maray sa kuya ang pagiging board member. Salamat sa inyong handulo. Ako si Dave Duran, Merry Christmas and a Happy New Year. Simple pleasures are made special too. Ang espiritu kang pagkabuhay ni Jesucristo, iyon pagpapatawad, pagsinarabutan, pagtarabangan, pagpapatawad, asin pagkamuot kan labang sarong. Lugod magdani ini sa satuyang mga buhay, maging malinid kita sa isip, sa puso, asin sa bibig. Siring man, hagad ko ang maray na salud kang kada sarong. Bali sa sakuyang opisina, asin sa bilog na pamilya, ako po si Councilor Ray Talatad kan Distrito kan Bacau. Maugmang Pasko asin mabiyayang bagong taon sa Indogos. Ipagdiwang natin ang kapanganakan ni Jesus ng may payapang pag-iisip at pagkakaisang komunidad.
mula sa Barangay San Isidro ng Distrito ng Bacon. Ako si Punong Barangay Mario Luca Jr. Kasama ang aking konseyo at pamilya. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Pasko na naman muli, ang pag-ibig naghahari. Sabay tayo, ikaw at ako. Gawin natin mas masaya. Hiling ko sa darating na Pasko ang matiwasay na pamumuhay at komunidad. Simulan ang bawat araw ng may pagmamahal at pag-asa. Mula sa Barangay Buena Vista, Distrito ng Bacon, dito sa lungsod ng Sorsogon, ang inyong lingkod, PB Michael P. Doringo, kasama ang aming konseho at pamilya. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Ngayong Pasko. Mabasa Pasko ng Ang Pasko, simbolo ini kang pagkakamiruutan asin pagkakasaraw kan lambang saro asin pataraw-tauhan ng mga tao na ani unsa sa muya sa barangay. Ako tabi si Kapitan Domingo de Terra, kang barangay Bunod, akong district Sorsogon City. Kay bakuman ang sa kuyang pamilya asin ang bilog na konsiyo kang barangay Bunod. Kami tabi nagpapaabot ni maugmang Pasko asin kagaya-gayang bagong taon. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bumabati sa inyo muli ng Happy Merry Christmas and Happy New Year. Padabak ko po kamo intiro. Kung wala kamo, wala si Brian sa serbisyo publiko. Dako na salamat sa inyo. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. We wish you a Merry Ngayon na nakapaskuhan, hagad ko ang sa inyong pakisumaro, asin pagkaburin para sa maabot na 2026. Ini po ang sa inyong lingkod, Kapitanang Villahamer, Barangay Bibintahan, East District, Sorsogon City, na nagpapaabot ni maugmang Pasko, asin magayagayang bagong taon. and your king. We wish you a Merry Christmas and a Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit anong sugat ay naghihilom at ang pamilya ay muling nabubuo. Ako po si Edwin Divina, ang punong barangay ng Buhatan East District, Sorsogon City. Isang napakagandang regalo ngayong Kapaskuhan ang binigay na makapaglingkod sa inyo. Sa muli, gawin po natin simple ngunit makabuluhan ang pagdiriwang ng ating Kapaskuhan. Kapitan Edwin Divina, kasama ang buong konseho, bumabati ng Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat. glory good and you silent night. Naway ang diwa ng Pasko, magdala ng liwanag at pag-asa sa bawat tahanan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Pagbati mula kay Sureco to West District Director Angel Hanoras. My idea of a perfect Christmas. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Ako po si Attorney Cons Ansia, Sangguniang Bayang, member po ng Pilar Sorsogon. Sa gitna po ng hamon ng panahon, hindi nawawala ang tunay na diwa ng Pasko. Bayanihan, malasakit at pagtutulungan. Ano man ang ating pinagdadaanan, patuloy tayong bumabangon para sa ating pamilya, komunidad at bayan. At lagi po nating tandaan, habang tayo ay buhay, may pag-asa. Lagi po ay meron po tayong pagkakataon maging mas mabuti, mas matatag at nagkakaisa. Muli, sa aming pamilyang siya, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Faces and friends, we'll always Ang Pasko ay simbolo ng pagmamahalan at pagbibigayan. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi dapat kinakalimutan. Mula sa ating balaluan, ating grill and restaurant at sa aking buong pamilya. Bumabati sa inyo ng magayagayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat.
Sorsogon, unleash your adventurous spirit at the newest attraction in town, Sorsogon Nature Adventure Park. Ready ka na bang ma-experience ang pinakabagong adventure ng Sorsogon City? We are located at Purok Macapagal, Barangay Buhatan, Sorsogon City. Tara na! Punta ka na sa Sorsogon Nature Adventure Park Incorporated. Are you in need of quality construction supplies in building dreams that stand the test of time? Try Delga Construction Supply. At Delga, quality is always on top of the line and guaranteed to last. We offer gravel and sand, hollow blocks. Sizes available are 4, 5, and 6. Cement, Union Standard, TIT, Union ES T1P, T1P, Union Ultra T1, Apple Red T1T. We also have boulders, colored and non-colored rib-type galvanized iron sheets, classified as Magnum, Ultimate, and Extreme type. Sizes available are 8 feet, 10 feet, and 12 feet. We also offer backhoe for rent, road roller truck for rent, self-loader for rent, F-truck 16 feet for rent. Delga Construction Supply is located at Ginlahon, Sorsogon City. We are open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Just contact 0963-63-67275 or 0945-9740626. Delga Construction Supply, your partner in quality materials for stronger foundations. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, nagbabalik na sa tuyong programang Issue Ora mismo dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon. Oy, magayon na naman ang sikat ng araw. Maya-maya paururan naman kita. Well, sabi nga ni Baganinda, ganyan talaga ang buhay. And congratulations sa Barangay Buhatan. Yan. Among the 25th year of founding anniversary of Sorsogon City awarded alongside with the Pillars of Sorsogon. Daming nabigyan ng award ha. Ito, mga nabigyan ng award. Former Municipal and City Mayors June Delgado, Ma'am Sally Lee, the late Llobic Juneda, Monsignor Francisco Monje, Ma'am Alindogan Bet, Ma'am Irma Guhit Jacobs, among others. Warm congratulations to all. Yan. Ito yung pagtanggap ng award ng mga pinagpala ng mga Sorsoganon. Kasama na dyan si Buhatan Kapitan Edwin Divina. Again, congratulations po sa inyo. No? Basahin natin itong yung post ni Cap Edwin Divina. It is indeed a great honor that Barangay Buhatan East District is among the 25th year foundation anniversary of Sorsogon City awardee alongside with the Pillars of Sorsogon former municipal and city mayors June Delgado, Mayor Sally A. Lee, Sir Llobic Juneda, Monsignor Francisco Monje, Ma'am Alindogan Bet, Ma'am Irma Jacobs, among others. Warm congratulations to all. We have created a barangay that is inclusive, people-centered, and good governance, leading among the 64 barangays in the city of Sorsogon. We cannot achieve all this without people participation. Thank you so much, people of Buhatan, for the 23rd year of love and cooperation truly. I'm proud that we have created a legacy that Barangay Buhatan East District is truly the first in the city. Talaga lang, ha? Brief history. During my college days, I am one of the student leaders of Sorsogon State College, now Sorsogon State University, campaigning for the cityhood of Sorsogon with former Congressman and now Senator Chis Escudero, and met former Mayor Llobic Reyes Juneda, and he forms a Tabil Group. Alam na ng mga
alam na ng mga kasama ko dito kung sino sila. Meron pa ng tabil group dyan sa buhatan, ha. Roaming Sorsogon campaigning for cityhood. It was indeed a success and the rest is history. Happy Silver Foundation anniversary, Sorsogon City. You transformed well. From Buhatan Barangay Captain Edwin Divina. Congratulations po. At congratulations din siyempre sa satuyang alkalde si Mayor Esther Amor na sa inisyatiba ng ating city government napangyari po ito. Nabigyan ng mga award, ganitong mga paglingon sa pinanggalingan. Yan, congratulations. At kagabi pala, congratulations din, thank you very much sa EDC company, itong Energy Development Corporation, na sila once again nagsagawa ulit ng Christmas party or Christmas gathering ng mga ng mga media ng Sorsogon. Sabi nga nila, ilan yun, Harold? A total of 36 media na umattend kahapon kagabi galing sa iba-ibang media outlet. Kasama na doon ang Bicol TV, si Harold, si Carol, si Buddy, si Papa Bern, si Mama Eva. Tama na. Sayang hindi nakasama si Barok. Congratulations po sa EDC na masasabi natin na kahit malaki mula noon hanggang ngayon, hindi nakakalimot ang kumpanyang ito na magsagawa ng ganyang pagbibigay ng onra sa mga media personnel na patuloy na nagbibigay ng magkabuluhang pagbabalita at nagbibigay ng, sabi nga natin, kaligayahan sa ating mga media personnel. Alam naman natin na ang EDC is under private company na. Before ito ay PNOC hanggang naging EDC. Pero sabi nga nila, hindi naman natin masasabing part of corporate social responsibility. Mas higit pa dito. Kasi ang mga media hindi sila nakakalimot na pagtanaw ng utang na loob sa mga media men. Kumbaga yung mga media men, naging na nila yon, naging kapartner na. Hindi lang EDC, lahat ng mga iba-ibang grupo ng iba-ibang kumpanya, talagang mas binibigyan nila ng kumbaga pagbigay ng galang or sabi nga pagtanaw ng utang na loob. Kaya congratulations po once again sa EDC, kay Mr. Ed Jimenez at sa lahat ng pamunuan ng EDC. Alam nyo kasi itong si Mr. Ed Jimenez pagka ganitong may mga patawag ng media, sabi ni Sir Ed, minsan nagkakapobya na ako. Kasi minsan may nalimutan, ganun. Diyos ko, katakot-takot na yung kung di halos dikdikin siya ng buhay ng mga nakaligtaan niya. Pero sabi ko nga, Sir Ed, ganyan talaga ang buhay. Habang nabubuhay, syempre, habang nabubuhay, humihinga. Yan, okay? Kaya congratulations po sa mga nanalo ng ng best costume. Sa girl, si Miss MJ Mendoza. Kasi ang dito, ang tema nila, ano nga ba yun, Harold? Yung superheroes. Yung grupo nila, Superman, nila Batman, Super Friends.
Super Friends. Ganyan, parang may kaya sa Super Friends kasi, 'di ba kasama dun sa Super Friends si Wonder Woman. 'Yun ang costume ni Miss MJ, Wonder Woman. Kaya siya ang nanalo sa girl. At sa lalaki naman, ang suot ni, ang ganda sana tingnan ni Paring Monday, naka Spider-Man. Kaya lang hindi nakasama si Spider-Man sa Super Friends. Parang ano yun, Paring Monday, yung Spider-Man, parang Albay Friends yun, hindi Super Friends. Naka Spider-Man si Paring Monday. Tinitingnan ko kung kung bababa siya doon sa Melad Hotel. Galing doon sa rooftop, pababa. Hindi ginawa ni Paring Monday. Siguro kaya hindi siya nanalo. At ang nanalo yung nakasuot ng Superman. Damit lang yun, di ba? Pero wala namang walang pangbaba. Kasi basa daw. Nabasa sa baha. Anyway, congratulations again sa mga nanalo. At lahat yata umuwi ng may ngiti. Walang umuwing luhaan. 'Di ba? Again, sa EDC, saludo po kami sa inyo. Congratulations. And mga kaibigan, para sa ibang mga kaganapan natin, tingnan natin dito yung mga post ng ating mga kasama. Ito yung ito yung post ni Mr. Dong Mendoza, ang ating Sorsogon Provincial Information Officer. Basahin lang natin ito Ayan. Kung pagbalik tanaw ito In 2001, Sorsogon City elected its first set of city officials. As I recall, the 2001 elections were highly competitive and intensely contested. Those who emerged victorious were City Mayor. The first City Mayor in the city of Sorsogon is Sally Lee, and the Vice Mayor is Vice Mayor Ed Atutubo. Sila ang pinakanaunang City Mayor and Vice Mayor nang ma-create ang Sorsogon as city, together with the merging of Bacon Sorsogon. Nang minerge na ito, naging 3 district na ang Sorsogon, composed of Sorsogon East, Sorsogon West, and Bacon District. Yan. And sa kada district, parang dinivide ito sa tig-4 na councilor. Kaya meron tayong 12 councilors na kabuuan. That was 2001. Nung time na yon, ang na-elect sa West District na city councilor, the late Ronald Abiar, also Melanie Baldongo, yung may bahay ni Jerry Go. Ni Mike Go pala. Jerry Go, kapatid yun Si Mike Go, yan ang naging asawa ni Melanie Baldon na anak ni Nestor Baldon. Si the late Biyong Arevalo at si Ma'am Sylvia Lau. Sila ang city councilor ng 2001 na maging city ang Sorsogon. And dito naman sa East District, si the late Tony Ditera, the late Telo Melia, si Attorney Dat Laguna, and ito na si Mike Go. Parang dito yata nagka-develop. Ito nagkaroon ng nagka-developan si Melanie Baldon at si Mike Go. Marites lang yan chika lang yan. Dito sila naging mag-asawa, sabi nga. Sa Bacon District naman, si Aurelio Destacamento, si Sanijo, si Oking Divina at si Fulton Bailon. Sila yung the first 12 city councilors ng panahon na yon, ng maging first city. That was 2001.
first elected city officials. Ito yung yung naging mga city councilor ng time na yon. Kaya tatandaan ko pa nun, nung grabe yung deliberation na yon, nung nung dito pala sa nung 2001 na yon, before pa ito maging city, talagang nagkaroon pa ito ng deliberation diyan sa dating shopping center. Nandiyan yung yung Sangguniang Bayan dati. Nagkaroon pa ng botohan ng time na yon kung para mag-merge ang Sorsogon at Bacon. Kasi tatanda natin na ang main reason why kailangan kasama ang Bacon is maliit ang Sorsogon kung ito ang magiging city. Kaya in the merging of Sorsogon and Bacon, akmang-akma na maging city. Kaya ang naging takbo noon, nagkaroon ito ng pinadaan pa ito sa pinadaan pa ito sa, sabi nga, sa plebisito, or kung pinadaan nila sa plebisito, yes or no, sabi nga nila, yes or no na maging city ang Sorsogon. At before that, or nagkaroon na ng deliberation kung ano ba talaga gawin na nating city or hindi. Tatandaan ko noon, during the time ang vice mayor, ang municipal vice mayor, si former board member Butch Rabanilla. Yan. Siya ang nag-break ng tie. Kasi ang noon, apat yung yung pumapabor sa, apat ba yun o 5 ang pumapabor sa Pro City, 4 ang hindi. Basta hating-hati. Kaya natatandaan ko, si Vice Mayor that time, si Butch Rabanilla, siya ang nag-break ng tie. At siya ay sumuporta sa Pro City. Yun ang naging daan, kaya tuloy-tuloy na naging city ang Sorsogon together with Bacon District. And po mga kaibigan. And after that, yun, ang naglaban noon, hindi lumaban si former Mayor Jun Delgado, na that time kapapanalo lang ni Mayor Jun Delgado as mayor, na pumalit kay the late Jun Duran. Katapos ng 3-term ni Mayor Jun Duran, pumalit si Mayor Jun Delgado. So 98, 99, 2000, 2001, pag election ito ng city, ang naglaban lang nun si the late Mayor Llovic Juneda at si Mayor Salili, former Mayor Salili, yung time na yon. So, sa madaling salita, hindi pinalad si City Mayor Llovic Juneda na maging the first city mayor in the city of Sorsogon. Ito ay napanalunan ni Mayor Sally Ely, the first city mayor. Babae noon, hanggang ngayon, babae pa rin, di ba? So, kung titingnan natin, from 2001 up to this time, 2005, dalawa lang po, pangatlo si Mayor Esther Amor sa naging mayor ng Sorsogon. 2001, 2004, dalawang sunod na mayor, si Mayor Salili. 2007 naman at 2011, si Mayor Llovic Juneda. Pag 2013 naman at 2016,
balik naman po kay Mayor Salili. And pag 2019 up to 2025, si Mayor Esther na po. So kumbaga sa sumada, dalawa kay Mayor Salili, dalawa kay Mayor Juneda, dalawa ulit kay Mayor Salili, at ngayon, first time po naka 3 term ang city mayor sa Sorsogon City. Yan po, si Mayor Esther Amor. Dala-dalawa lang kasi noon eh. Hindi natin alam. Kasi sa bagay, nung 2007 kasi, ang tinakbuhan ni Mayor Salili, Governor. 2007. At si Mayor Bobet Lee ang nilaban noon na 2007. At hindi siya nanalo kay Mayor Llovic Juneda that time, 2007. Hanggang sa pag 2011 na election, nag-merge na. Kumbaga, nagsanib persa ang Juneda at Lee. At si Vice Mayor noon, si Bobet Lee Rodriguez. Kaya siya ang naging busy noon na pumalit kay pag-graduate na noon na si Vice Mayor Ed Atutubo. Sa 2011 na yan, na election, ang lumaban naman kay Mayor LD, si Ed Atutubo. Kasi tapos na siya sa 3 term niya eh. So, natapos ni Ed Atutubo ang 2001 election, 2004, 2007. So, pag 2007 pala, nagtataka tayo, magka-tandem ang si Ed Atutubo at si Salili, 2001, 2004. Pero pag 2007, umalis na si Ed Atutubo sa bahay ni Kuya or sa bahay ng mga Lee at nagsanib persa sila ni Mayor LD. Kaya parehas na nalo ang dalawa, 2007 at 2007. Pag 2011, parang wala nang mapundaan si Vice Mayor Ed Atutubo that time kasi tapos yung term niya. Ito ang lumaban ngayon kay Mayor LD. So happy na natalo naman si Ed Atutubo for the second term ni Mayor LD. Ito na ngayon ang naging crucial naman na pangyayari kasi si Mayor Salili lang siya, nag one term lang na governor, 2007 lang to 2011. Pag 2011, Vice Mayor nga si Bobet Lee at si Raul Lee bumalik sa pagka-governor. Si Mayor Salili may special may special work siya sa sangguniang sa Governor's Office under the leadership of Governor Raul Lee that time. Yun na. So pag 2013, yun. Ito naman ang tinasabing uminit ang politika dahil bumalik ulit si Mayor Salili kontra kay Mayor LD. Sabi nga talaga, ang kahinaan talaga ng lalaki is ang babae. So sad na natalo si Mayor LD dito kaya hindi siya naka last term. Pag 2013, 2016, panalo ulit si Mayor Salili. Ito lang ang 2019 ang crucial dahil natalo ni Mayor Esther Amor si Mayor Salili that time. Kaya hanggang ngayon, naka 3 term na si Mayor Esther Amor bilang mayor ng Sorsogon City. Kumbaga, ito na yung pinaka-highlight na na history ng Sorsogon City. First time in the history na nakatapos or makakatapos ng 3 term ang mayor ng Sorsogon City sa katauhan ni Mayor Esther Amor.
Kaya patuloy tayo mga kaibigan, sa 25 years ng Sorsogon City. Ito po ang nagbabalik tanaw ang ating mga leaders sa politika na binigyang pugay ang mga naging kaparte ng pagiging city ng Sorsogon. Maraming nagsasabi dati na kaya na ba? Maraming agam-agam. Iisipin ng iba parang masyadong hilaw, kung ano-ano. Biruin mo niya, paano magiging, may mga pagkakataon pa. Tingnan mo nga, ang daan papuntang Bacon hanggang sa Wangga, makukonsider mo ba na city yan? Parang ganun. Na hindi ibig sabihin kasi mga kaibigan, na ang isang lugar, pag sinabing maunlad, bakit kung titingnan natin, from 2001, di ba? Ngayon nakikita na, for 25 years nakikita natin ang grabing ascension ng Sorsogon City. Pero hindi nungka, kailanman, nakapagsabi tayo na ang isang bagay, in a click of finger, maganda agad. Di ba? Tangkapin man natin sa, hindi, marami na ang iba-ibang lugar. Pag may mga okasyon, parang mas gusto nila yung Sorsogon kasi ang ganda na raw ng Sorsogon. At pag pumunta ka rito, talagang masasabi natin na maganda talaga. Kaya mga namumuno sa atin, suportahan natin. Kung anong kakulangan, ipaabot natin sa ating mga present elected officials para bigyan ito ng agarang aksyon. Pag hindi inaksyonan, o di saka kayo mag-post, wag yung mauuna yung post kaysa sa sa mga elected officials natin. Dahil ang kasiraan ng pag-post, pag sinabing Sorsogon, damay ka dyan dahil Sorsoganon ka rin. Okay? Happy watching pala kay Lenny Hatchaso Marantal, kay classmate ko ng high school si Ferdinand Galvez Saclayan. Good morning. Morning, mate. Marhay na aga sa Indugabos. Merry Christmas. Father Paulo Aluto, para Benz, congratulations. Always good. Si Father Paulo, dating ito ang finance officer ng Milalum College. Ngayon nandun na siya sa Sao Paulo, Brazil. Very nice, the history of the mayors in Sorsogon City. Thank you very much, Father. Always take good care. At mga kaibigan, yan po ang ating programa ngayong araw na ito. Inabot na tayo ng oras at baka sumobra pa tayo, pagalitan tayo dyan ni Harold. Okay? Sa muli, congratulations po sa mga kapwa komedya na nag-enjoy kagabi. At may take home. From EDC. Congratulations po. Ang inyong lingkod po, si Rosario Vistoso. Magandang umaga po at Buenos Dias, probinsya ng Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV.